Dalawang kolumnista ng isang tabloid ang patay matapos pagbabarilin sa Quezon City kagabi. Kinondena ng dalawang grupo ng mga mamahayag ang krimen. Nakatutok si Rafi Tima. Dead on the spot ang dalawang kolumnista ng tabloid na aksyon ngayon matapos silang malapitang pagbabarili ng dalawang di pa nakikilalang lalaki kagabi sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Kinilala ang mga biktima na sina Richard Co at Bonifacio Loreto. Hinihintay umano ng biktimang si Loreto ang kanyang anak sa harap ng kanilang tindahan habang nakikipagkwentuhan sa kaibigang si Co nang mangyari ang pamamaril. Isang lalaki ang nakaligtas sa pamamaril matapos daw magkunwaring patay. Binaril din ako yung upuan ko ngayon, may tama pa yung upuan ko eh. Ayun po, pag nakita ko naman po pag ako na kasi dalawa po sila, pag sa akin yumuko lang po ako ganun. Tapos hindi na po ako gumalaw. Tumakbo lang umano patakas ang dalawang salarin. Base sa paunang investigasyon, tila hindi talaga bubuhayin ng mga biktima. Kasi mostly fatal parts head, neck, chest area. Yung tinamaan? Pati sa body. Nitong Marso pa lumabas ang huling edisyon ng tabloid na pinagtatrabahuan ng dalawa. Ang kaanak nila, sinabing ang pagiging jarista ang posibleng dahilan ng krimen. Anak ko na delikado yan. Umalis ka dyan. Maraming nang didisgrasya. Ay, Ano ang sabi niya? makakatulong niya yan, ma. Makakatulong yan. Hindi nga nakakatulong. Yan lang sinabi niya sa akin. Pero may kinukwento ho ba siya na may mga pagbabanta sa buhay niya? Wala siyang kinikwento. Si Papa hindi pala kwento naman po siya. Sinasabi niya yung mga ano nila sa dyaryo, yung nangihingi sa kanya ng mga tulong. Malamang yun doon po sa mga tinutulungan nila. Sila yung ginantihan. Ang National Press Club mariing kinundina ang pagpatay sa kanilang miyembro. Mas nagiging mapangas na umano ang mga pumapatay sa mga miyembro ng media dahil mabagal naman ang pagresolba sa mga nauna ng kaso ng media killings. Ang Inyo JP naman sinabing kung mapatunayang trabaho ang dahilan ng kanilang pagkamatay, sila na ang magiging pang-labing-6 at pang-17 mamamahayag na napatay sa panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon naman sa PNP, tila walang kinalaman sa trabaho ang pagkamatay ng dalawa. May lead na raw sila tungkol sa kaso pero tumanggi muna sila itong isiwalat. Yung mga lumabas na once a week na nila, although hindi pa masyado matagal. Wala naman silang, walang tao na magagalit na sinulat mo. So, dinidiscount natin, as of now, yung work-related dito sa nangyari. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.